Ayan, narito naman po ang mga naging pangyayari sa oath-taking na new and promoted PAO lawyers and staff. Panoorin po natin ito. Buhay mo ay alay sa bayan. Ikaw ang pag-asa sa buhay. Nasa 359 na kinabibilangan ng mga bagong lawyers and staff ang sumalang sa orientation at oath-taking ceremony na pinangunahan ng ating Chief Public Attorney. Bago pa man sila nanumpa ay dumaan sila sa masusing pagsusuri at evaluation upang matiyak na ang kanilang kwalifikasyon ay pasok sa pamantayan ng ating tanggapan at matiyak ang kanilang kahandaan at dedikasyon bilang public servant. To those who are new members of the PAO, sa inyong lahat na nandito sa venue today, I have 2 questions for you. Number 1, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? And number 2, sure ba kayo? Sure ba kayo na gusto nyong mag-PAO? Pero alam nyo ba ang ibig sabihin ng public service sa PAO? In the context of PAO. Sinabing public service, ano bang ibig sabihin nun? Ang public service natin dito sa PAO entails a lot of sacrifice. Sakripisyo, sometimes you have to give up your time with your family, with your friends. Sometimes we have to work doubly hard para ma-meet ang ating mga deadlines. Ang trabaho dito sa PAO is not an 8 to 5 job. It's a 24-hour job. So, ang mga abogado natin nag-uuwi ng trabaho yan. Sa harap ng bagong lawyers and staff, pinabatid ni Chief Acosta kung paano nagsikap na pasiglahin at baguhin ang dating imahe ng tanggapan at madala ito sa pagbabago at katatagan. Higit sa lahat ay nasa maunlad na kalagayan. Ang lahat ng ito ay bunga ng pagsisikap, dedikasyon na may tapang at pagmamahal ng ating Chief Public Attorney na sasapit na sa kanyang ika-23 taong panunungkulan bilang ina ng ating tanggapan. Isang kapalaran na binigay ng Panginoon, ang ika'y mahirang na manananggol pambayan, isang public attorney na dati-rati noong araw, mahigit 2 dekada na ang nakakalipas. Ang tawag sa PAO ay ampaw, siopaw. Sabi nila, ampaw kasi walang laman, walang utak o walang ebidensya na dala-dala sa hukuman. Pero pagdating ng taong 2001, pagsibol ng isang magandang bukas sa maralitang Pilipino, nagumpisa ang pagyabong, pagunlad ng PAO. Hindi na ampaw, siopaw, kundi umaapaw sa pagmamahal sa inambayan. Palakpakan natin ang PAO. Ika-23 ng Pebrero 2001, na ang inyo pong hamak na lingkod ay nahirang bilang Chief Public Attorney, nanumpa at umupo, 23 taon na ang nakakalipas. Si Persida Acosta, isang hamak at hinamak. At sadyang ang sabi ng iba ay isang babaeng walang alam. Ngunit ang lahat ng mga paghamak ay hindi po natin pinansin. Tuloy-tuloy lamang, focus sa trabaho. Hanggang pagkalipas ng 6 na taon, isinilang ang Paulo o Republic Act 9406. Kung saan, February rin, 2007, isinilang ito. Nagkaroon ng independent and autonomy ang PAO. Nagkaroon ng maraming pagbabago, pagtaas ng ranggo, pagtaas ng sweldo, at pagdami ng mga distrito. Dati-rati, humigit 100 lamang, ngayon halos 400 ng distrito sa buong kapuluan. Kuminsan nga pinagtatawanan, subalit ngayon, kinatatakutan. Sinasabi ko sa inyo, ang tanggapang ito ay trabaho. This is not pleasure.
But if you will consider as pleasurable or happiness in serving the poor, mas maganda. Kasi mahal mo yung ginagawa mo. Ganon din ang pagtulong sa maralitang Pilipino. Giit pa ng ating hepe na ang desisyon ng pagpili bilang isang PAO employee ay isang dakilang tungkulin sa sarili, sa pamilya, sa bayan at sa Panginoong Diyos. Kapag mahal mo, passion mo, advocacy mo, hindi mo mararamdaman ang hirap at sakit. Pag-uusig, may halaga tayo dahil may tutulungan tayo. Libre at walang bayad. Ang magbabayad sa atin ay ang Diyos sa bawat mabuting gawa. Kaya kinukongratulate ko ang inyong nanay at tatay. Kung meron kayong asawa, anak, kinukongratulate ko sila sapagkat nagkaroon sila ng mahal sa buhay na magiging lingkod bayani, lingkod bayan, manananggol pambayan, PAO lawyer na magiging magiting sa kailang tungkulin. Para sa #PalaNews, ako si Gerald Dranyes. Katarungan laban sa kahirapan.